Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos. My name is Angel. And so in today's video collective, ayan, alamin naman natin kung sa mga may karelasyon yan. Sa may karelasyon dyan ngayon, alamin natin kung seryoso ba sa'yo ang person mo. Okay? I'm gonna start with Aries down to Pisces. Now, paalala lang again, collective, this is a general reading, so hindi po ito magre-resonate po sa lahat, okay? So, Aries down to Pisces, seryoso ba ang kinakasama mo ngayon? And alamin din natin kung ano yung mga dapat ninyong malaman sa relationship ninyo ngayon. Kung sino yung nakikipag-date sa'yo, mayroon ka bang kinakausap ngayon? Sino yung person mo na at the present moment, yung iba is uh, nagsisimula pa lang, okay? Nililigawan kayo, nag-start pa lang kayo, okay? Doesn't matter kung long distance relationship ito or nagsama na kayo. Basta, yung kinakasama mo ngayon, okay? Seryoso ba siya ngayon sa'yo? Aries down to Pisces. Spirit guides and angels, seryoso ba ang kanilang mga person na kinakasama ngayon? Aries down to Pisces. And then alamin natin yung sitwasyon. Okay, you can check the timestamp down below para sa mga zodiac signs ninyo. Alright, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. At the bottom, karamihan sa inyo, collective, you have the World card. I feel like this is a long distance relationship. A lot of you, karamihan sa inyo, you are dealing with a person who is malayo sa inyo, or some of you, this is a long distance connection, the long distance relationship, LDR. For some of you, kung hindi naman, nasa malayo ang person mo. Okay? Ayan, nasa malayo yung person mo na ini-inquire ninyo. Ang nangliligaw sa inyo, parang karamihan dito online. Nagme-message pa lang kayo, nagkukwentuhan. Okay, Aries, start na tayo with Aries. Wait lang. Seryoso ba ang person mo ngayon, kinakasama mo? Yes. Okay? I feel like with this card, with the temperance, mukhang yung isa is yung sa inyo Aries, mukhang hindi isa sa inyo hindi nagmamadali. Okay, there is peace and harmony. Tingnan natin, okay, ang sitwasyon ng Aries relationship nito, if tama ba. Why is a temperance here? For Aries, it's a yes. Okay, anything na dapat malaman ni Aries about sa relationship nila? Spirit guides and angels. Okay, Aries, you have the Page of Cups. Possibly, yung iba sa inyo, you're dealing with a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. You have the Nine of Swords and the Six of Pentacles. Page of Pentacles, okay, for some of you, it's a Taurus, Virgo, or Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so I feel like it's either some of you, Aries, you are in this Nine of Swords energy kung saan daming yung pag-aalala, daming, some of you are anxious, stress sa relationship, either because ngayon mukhang hindi pa kayo magkasundo sa pera. There's something about money here na, or it doesn't have to be money. It's either walang give and take. Walang equal give and take sa relationship. With the temperance, I feel like walang, for some of you, Aries, you are in a relationship
Although seryoso nga siya with the yes, kaya lang walang give and take. Posible na ikaw yung puro bigay-bigay, lahat binigay mo, time, oras, pagmamahal with the Page of Cups. Kumbaga, service. Kasi ang pages nagsiserve. Kumbaga parang alalay, parang slave, parang messenger, parang assistant. Ang pages kasi parang, ano yan eh, kumbaga sa school, nag-a-affiliate. Okay? So, posible na ikaw ang laging nag-offer ng services mo sa relationship. Ikaw nagbibigay ng sobrang effort. And with the Page of Cups, this is all about feelings and emotions. You're emotionally, a lot of you areas, you're emotionally, ano, giving. Binigay mo lahat. And with the Nine of Swords, it looks like sa ngayon, ikaw ang na-stress because yung person mo hindi marunong makibagay, hindi marunong makisama with the Six of Pentacles. For some of you, you are dealing with a very immature person, selfish, with the Page of Cups and Six of Pentacles. Hindi marunong, walang kusang mag-return. Hindi niya, kumbaga, nagbigay ka ng wala bang, kuha lang ng kuha, hindi rin marunong magbigay. Ikaw na lang lagi ang nagbibigay oras, pagmamahal, pag-aaruga, pag-care. Okay? So, ikaw yung sobrang na-stress. Kasi ikaw puro-puro bigay. Lahat. Wala nang natira sa'yo, Aries. O yung person mo, take it how it resonates. So, yan ang sitwasyon. With the Page of Pentacles, it looks like merong ibang papasok. May bago kang makikilala, Aries. If hindi ito mag-work, and in the near future, if hindi ito mag-work, yung ka-relationship mo ngayon, merong ibang paparating. Possibly a Taurus, a Virgo, or Capricorn, kung saan yung mga zodiac signs na yan are, karamihan sa kanila ay loyal. Okay? Let's move to Taurus. Seryoso ba ang person mo ngayon? Maybe. Posible na ginajuggle ka, Taurus. Okay? Posible na yung iba sa inyo, nilagay ka sa third party ng person mo. Let's see what the Two of Pentacles here. Ay, kunin ko pala to. Sorry. Okay. Why is the Two of Pentacles here for our Taurus? Why is the Two of Pentacles here for our Taurus? Why is it maybe? Bakit maybe? Okay, Taurus, you have the Chariot. For some of you, you are dealing with a Cancer. With the King of Cups, strong Cancer. Okay, for some of you, you are dealing with a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. You have the Five of Swords. Okay, the reason why you have the Ace of Swords, I feel like there's this person, your person needs to be honest with you, Taurus. Okay, I feel like for some of you, there has something to do with the communication. Palagi ba kayo nag-aaway through sa chat, like, hindi ba kayo nagkakaintindihan sa communication? Minsan sa relationship, pag long distance talaga, malaking factor yung communication is ang may problema. Posible na, kasi pag LDR, kadalasan, madaming insecurities around that relationship. Nakakabuo ng insecurities and doubts. But also miscommunication. Ano yung miscommunication? Minsan, iba kasi yung nagtatawagan, nagko-call tayo, kaysa yung nagte-text, kaysa video call and phone call. Anong ibig sabihin nun? Pag chat kasi, chat messages lang,
minsan yung K mo or yung tono ng messages mo, the way you send sa person mo, ma-misinterpret nila na cold or like walang hindi sweet. Okay? Kasi lalo na pag nasa stage pa lang kayo na parang getting to know each other pa lang. Okay? Beginning stage, mahirap talaga i-point out na unless kilalang kilala mo yung person mo. Kagaya sa akin, noong syempre nag-start pa kami ng partner ko before, tawagan, madaming emojis, madaming heart sa chat. Madaming emojis. So, mafe-feel mo na talaga malambing siya. And then later on, syempre, umabot na kami ng 6 years. Magsi 7 years na kami. 7 years na ba kami or mag-8? Anyway, um, ang pinasabi ko is, pag nakasanayan nyo ng isa't isa, yung K or seen messages lang, kahit hindi sinisin na lang yung message mo, hindi na big deal sa'yo kasi kilala mo naman siya in person. Hindi naman siya ganon. May mga ganon instances, diba? Situation kung saan mamimisinterpret mo yung chat niya or text niya na, huh? Kay lang sagot niya. Parang masasaktan ka pag hindi mo kilala yung person mo. There's something about communication here na parang, kasi andun yung cups andito yung King of Cups. Itong person na to, Taurus, there is a potential na mamahalin ka. There is potential na there is this potential na itong person na to, malaki ang pagmamahal niya sa'yo. Mapagmahal, loyal, caring, protective with the King of Cups. Kaya lang, with the Five of Swords, there is something about your communication kung saan kayo laging nagtatalo. There is a misunderstanding with the way you communicate to each other. And possibly, yung iba sa nakikita ko, hindi alam itong person na to, naguguluhan siya kung saan siya pupunta. Possibly, hindi niya sinasabi. There's about something with the Ace of Swords here na kailangan mong malaman. Because Ace of Swords is about clarity, honesty. Posible na yung person mo, Taurus, you're dealing with someone na hindi nagsasabi sa'yo ng totoo. And I'm feeling na may third party involved dito. Posible na. Kasi andyan yung Two of Pentacles. So, there is this energy na hindi niya kayang mag-commit sa'yo totally, pero it doesn't mean na wala siyang nade-develop na feelings towards you. Merong feelings yan, King of Cups. Andyan yung emotion. Posible na King of Cups din, nambobola. Okay, mahilig mambola ang King of Cups. Nilalaro ang feelings natin, King of Cups. So, andito yung kaya ang Five of Swords. You need clarity. Okay, you need clarity in this connection. Kailangan mong malaman yung totoo. Taurus, kailangan mong malaman. You need to know if ikaw lang ba sa buhay niya or baka hindi mo alam, hindi ka aware na meron na siyang ibang kinakasama, kasal na siya, committed na siya sa iba. Okay? You have to know that. I hope na explain ko ng mabuti. Let's move on to Gemini. Gemini, it's a yes. Okay? Seryoso ang person mo according sa baraha. Let's see where the Ace of Wands is here for our Gemini. Why is the Ace of Wands here? Lumabas yung Queen of Cups. Gemini, sa mga bagong ka-relationship ng Gemini ngayon, kung saan nag-start pa lang kayo, 1 year, more or less 1 year, yan ang mga, actually, 1 to 3 years, simula pa lang yan. Kasi, 1 to 3 years, masasabi mo na, hindi pa dyan lalabas ang tunay na ugali ng partner mo. Maniwala kayo. Lalabas yan pag umabot na kayo ng 5 to 6 years or 8 years, and then, pag may baby na kayo. Now, may nakita ko, lumabas yung Queen of Cups and Ace of Wands. Some of you Gemini, makakabuntis ka if lalaki ka na nanonood. And if babae ka naman na Gemini, posibleng mabuntis ka this month.
lalaki ang baby ninyo. Okay, why the Ace of Wands here? Just a side meaning, okay? Why is the Ace of Wands here for our Gemini? Lumabas ang Chariot. Why is the Ace of Wands here for our Gemini? Gemini, you have the Ten of Cups, Queen of Wands, and the Seven of Wands. Okay, Two of Cups. Alam mo, yes, in love na in love ang person mo sa'yo. Gusto niyang mabuo kayo as family. Gusto niya magkaroon ng family mo. Despite sa mga challenges or sa mga taong ayaw sa kanya or ayaw sa'yo, ipaglalaban ka ng person mo, Gemini. Seven of Wands. Ipaglalaban ka. Plano niyang bumuo ng family sa'yo. Ipaglalaban ka. Two of Cups, in love na in love ang person mo. This person saw you as the Empress. Ikaw ang ideal person ideal woman ng person mo, Gemini. Ikaw ang ideal pinapangarap na makasama, makasal, papakasal. Lumabas ulit yung Empress. Posible na talaga, Gemini, a lot of you mabubuntis nitong bagong karelasyon mo. Kung babae ka, mabubuntis ka ng bagong karelasyon mo, Gemini. Or ikaw na lalaki na Gemini na nanonood, meron kang mabubuntis if nasa relasyon ka, of course. May magko-comment na naman dyan. Mom Angel, paano ako mabubuntis? Wala naman akong karelasyon. Oh my God, don't be stupid. Okay? Of course, common sense. Can we just use our logic? Gamitin naman natin ang utak natin. Okay? General reading ito. Okay, may mga tao kasi mga nagko-comment na walang common sense. Okay? Sabi ko sa umpisa, kung sino yung karelasyon mo ngayon, okay, if you are dating, nagsama kayo, nag-live-in na kayo, months pa lang kayo nagkakilala, pero nagsasama na kayo, this is the possibility of what's going to happen. Na-gets ninyo, okay? Kaya wag niyo akong sagutin na, ma'am, hindi. Paano ako mabubuntis? Wala akong girlfriend. Of course, duh! Okay? Talagang wala kang mabubuntis. Pwera na lang kung maulit-ulit mangyari ulit yung Virgin Mary. Okay? Na may maging Virgin Mary. Okay, so Ten of Cups, gusto niyang gusto niya magkaroon kayo ng maraming anak. Ayan o, may babies, isa, and then may anak pa. Okay, gusto niyang bumuo na masayang pamilya sa'yo, Gemini. Okay? Ayan. And despite any challenges na darating sa relationship niyo, ipaglalaban ka. Through thick and thin yung person mo. In love na in love sa'yo. Congrats. Okay. Punta na tayo kay Cancer. Cancer, it's a yes. Seryosong person mo. Why is the Page of Wands here? Bakit andito yung Page of Wands? Possibly an Aries, Leo, or Sagittarius ang person ninyo. Doesn't have to be. Let's see. Why the Page of Wands here for our Cancer? You have the Two of Wands, the Knight of Cups, and the Chariot. Page of Swords, Aquarius, Gemini, or Libra. The Chariot lumabas. This is your card. For some of you, Cancer, you may also be dealing with another Cancer. Knight of Cups, possibly a water sign. Cancer, Pisces, a Pisces or a Scorpio. Yes na yan, seryoso ang person mo. Kaya lang, mag-ingat, Cancer, kasi mukhang meron siyang ibang option, yung person mo. It's either merong ibang naliligaw. Kung lalaki ka na, Cancer, posible yung kinakasama mo ngayon or dinidate, ini-entertain, ano pa.
basta yung kakasimula pa lang sa relationship, posible na may ibang nanliligaw sa person mo and or sa'yo, Cancer, mayroong ibang naliligaw kung babae ka. And then, but we're asking about your person. Pero dito ibang may ibang nanliligaw and then tinitignan niya kung sinong naguguluhan yung person mo kung sino ang pipiliin niya. Okay? I'll be right back, Cancer. Wait lang. Okay, Cancer. Hopefully, narinig pa ako na mabuti. Okay. So, it's a yes, Cancer. But I feel like for some of you, merong nangungulit sa person mo, Cancer. May seryoso naman siya sa'yo, kaya lang, mag-ingat ka kasi mukhang in the near future, may makaka-chat ang person mo and then matutukso. And then now, maguguluhan na siya kung sino ang pipiliin niyo sa isa't isa. Kasi Page of Swords, ito yung receiving messages. Page of Wands, pages are messengers. So, I feel like makakatanggap ng chat ang person mo and then kumbaga may umi-eksena sa person mo. In the near future, mukhang wala pa na akong nakikitang third party, pero papunta doon in the process of becoming a third party kasi meron ditong manliligaw. Liligawan siya ng iba, makakalap siya ng ibang manliligaw through chat. Makikilala niya itong person na to through chat. And then now, yung person mo parang maguguluhan na siya kung sino sa inyong dalawa ang pipiliin niya. Okay? Posible na magcha-chat sa kanya, Cancer. Cancer pa tayo, di ba? Another Cancer or a Pisces or Scorpio or Aquarius, Gemini, Libra. Okay? Okay, punta na tayo sa Leo. Leo, it's a yes. Okay? Seryoso ang person mo. Gusto kayang pakasalan with the Ten of Cups. Gusto mo muna ng family sa'yo. Okay, gusto niyo maging happy family kayo. Okay, Leo, why is it yes here? Any more messages for our Leo? Any more messages for our Leo na dapat niyang malaman sa relationship nila ngayon? Leo signs. Leo, you have the Ace of Pentacles, the King of Wands, and the Three of Cups. The King of Pentacles. So, your person is a very loyal person. Okay? Yeah. There's a strong potential. Loyal ang person mo. There is a strong potential na itong relationship na to, Leo, if nagsisimula pa kayo, there's a strong potential na maging successful. Wala kayong magiging problema. And the good thing about this person is very high achiever, mataas ang ambisyon, tawag nito. Meron siyang leadership skill, action-oriented, and loyal pa. And maasahan mo, very, very responsible, protective, courageous, brave, ayan. Napaka-strong ng person mo. Magiging strong ang relationship ninyo, magiging stable talaga. Okay, ang ganda ng reading ng ating Leo. Punta na tayo sa Virgo. Virgo, it's a yes. Okay, puno ng happiness ang relationship. Why is the sun here? Why is the sun here for our Virgo? So far, mukhang masaya ka sa karelasyon mo ngayon, Virgo. Masaya kayong dalawa. Let's see. Okay na okay. Puno ng positivity. There is success. Very optimistic kayong dalawa. There is joy. There is happiness, vitality, good luck. Ayan, swerte kayo sa isa't isa. Okay, very open kayo sa isa't isa. And may nakikita din akong pregnancy for our Virgo. Virgo signs.
Okay. The Empress, may mabubuntis. King of Swords. Okay, Knight of Pentacles. Okay, here's the thing. Um, Virgo, posible na mabubuntis yung person mo or ikaw, Virgo na babae, mabubuntis ka with this new relationship or yung kakarelasyon mo ngayon, mabubuntis, may mabubuntis dito. Um, Even if nag-aaway kayo, I think, ano eh, with the lovers, yeah, this is your twin flame connection. Even if madami kayong mga struggles, even if na lagi kayo nag-aaway, Virgo, minsan, masakit magsalita yung person mo, possibly, or ikaw, Virgo. For some of you, Virgo, you may be dealing with Gemini, Aquarius, or Libra na masakit magsalita, lagi kang dinadown or like nasasaktan ka lagi. But, lagi namang naayos ang relationship ninyo. Maganda. Okay? This is your twin flame or soulmate connection. Let's move on to Libra. Libra, for you, it's a no. Why? Libra, this could be a third party. Ayan, some of you may be experiencing heartbreak right now, betrayal. Some of you are very lonely, depressed, in separation, very sad. Okay, why is the Three of Swords here for Libra? Hindi seryoso ang person mo because may third party. Okay, lumabas yung Four of Cups. May iba siyang gusto. Yung person mo, Libra, may ibang gusto. Okay, kuha pa tayo ng ibang cards. For Libra. Four of Pentacles, the World, the Death. Meron talaga. Lumabas yung Five of Cups. There's a lot of disappointment in this connection. Regret. Okay, ang dami yung pinagsisihan sa relationship na to, Libra. May ending. Hindi talaga nag-work out. Kasi yung person mo, ayaw niyong i-work out. Four of Pentacles, I feel like yung person, pera ang gusto niya. Pera ang hanap niya. Mas gusto niya doon sa taong, maybe for some of you, Libra, yung person mo is either nasa ibang bansa, foreigner. It's either foreigner ang person mo kung saan meron siyang ibang gusto. Okay, you are inseparated with your person. Ayaw kanyang kausapin. There is ending. Kinakat na niya with a death card and cutting the line here. Cutting the rope. Parang kinakat na niya yung, for some of you, kinakat yung allowance. I'm saying like, for those of you na a foreigner ang ka-relationship ninyo, hindi na siya nagbibigay ng pera sa'yo. Kasi meron na siyang ibang gusto. Or hindi siya satisfied sa'yo, Libra. Hindi siya satisfied sa'yo. Posible na ang nakikita niya parang disappointed ang person mo kasi hindi niya na-feel ang pagmamahal. For some of you, Libra, yung iba naman sa inyo, hindi lahat ha, yung iba dyan na Libra is, na-feel niya kasi na parang pera lang ang habol mo sa foreigner na to, and nafe-feel niya yan. Wala siyang na-feel ng pagmamahal, kaya kinakat na niya. In separation, hindi ka na kanya kinakausap. May iba siyang makikilala itong foreigner na to, Libra, if you're dealing with a foreigner, or it doesn't have to be a foreigner. Naghanap kasi siya ng cups na, ang cups kasi, pagmamahal, feelings, ayan, emotions, naghanap siya ng fulfillment and pagmamahal. Hindi niya mahanap-hanap sa'yo. Okay, that's the reason why. Scorpio, it's a yes. Okay, mag-work out ang relationship ninyo. Okay, Scorpio, why is the Six of Wands here? Why is the Six of Wands for our Scorpio? You have the Six of Wands lumabas ulit. Five of Pentacles, Knight of Swords, Eight of Swords. Mag-work out. Seryoso yung person mo sa'yo kahit na parang dami niyang pagdududa dito sa relationship, Scorpio. Ang dami niyang pagdududa sa'yo sa relationship na to.
And I feel like the reason why this person is ayaw niyang mawala ka. Very confident ang person mo and mataas ang tingin niya sa sarili, mataas ang mataas ang ego, mataas ang pride. Itong person na to, possibly, walang zodiac sign. Any zodiac sign. Scorpio, I feel like in person na to, pag aalis ka, anong tawag doon? Hahabulin ka pag aalis ka. Like if ever, kasi ayaw niya maging lonely. Scorpio. Takot itong person na to na iwan mo siya. Okay, iwanan mo siya. Takot itong person mag-isa sa buhay. Okay, kaya ayaw niyang mawala ka. I-work out talaga itong relationship na to. Pipilitin niyang mag-work out with the Six of Wands being here twice. Sisikapin niya na mag-work yung relationship ninyo, maging kayo. Ayan, lahat gagawin niya kasi ayaw niyang iwan mo siya and ayaw niyang ayaw niyang maging isa sa mundo. This person is afraid of being lonely, being left alone in the world. Takot siyang, meron tong separation anxiety yung person mo. May separation anxiety yung person mo. Takot siyang iniiwan ng mga taong kung saan na-attach na siya. Hindi siya emotionally independent. Okay, siguro nung bata siya, lagi siyang iniiwan ng mother niya. Doon kasi nagpo-form ang mga separation anxiety. Lagi siyang iniiwan, lagi siyang, pag lumalabas, umalis yung mother niya, Scorpio, yung itong person na to is, umiiyak, nagtatantrums, doon, nade-develop yung paglaki. So, in relationship, yan, natitrigger and then, lalabas. Kaya, yan yung mga taong, hindi ma-accept yung hiwalayan. Oo. Okay? Punta na tayo sa Sagittarius. It's Sagittarius yung person mo, itong relationship to is very unfulfilling. Why is the Eight of Cups here? Hindi siya seryoso, ayaw niya sa'yo, hindi siya fulfilled sa relationship. Okay? Why is the Eight of Cups here? Eight of Cups. Oh, Six of Swords. The Judgment. Knight of Swords. Okay, andin na naman yung parang wala sa mood. I think the reason why this person is hindi siya seryoso sa'yo is because ayaw mo din sa kanya, Four of Cups, parang boring kang kausap, parang nafe-feel niya kasi na parang hindi ka rin interesado sa kanya, hindi mo pinapakita, hindi mo binibigay lahat, hindi ka nag-effort, hindi ka nagbibigay ng effort, hindi mo pinaparamdam sa kanya yung pagmamahal by the Four of Cups. Kaya, this person, wala siyang choice kundi maghanap ng iba with the Six of Swords, the Judgment, and the Knight of Swords. Yeah. Wala siyang choice with the Knight of Swords. Wala siyang choice kundi maghanap ng iba, mag-move on, and yun nga, let go ka. Wala siyang choice with the Knight of Swords. Gusto niyang, makawala agad. Mabilis. Gusto niyang makalimot agad. And I feel like this person is trying, it's hard for this person to move on with the Knight of Swords. Kasi ang Knight of Swords, gusto ko na agad makalimutan siya. So, ang mangyayari nito, itong person na to, hahanap siya ng rebound. Yan ang mga taong, ang purpose ng mga taong naghahanap ng rebound para makalimutan agad yung person. Kasi, once kasi nag-form tayo ng attachment sa isang person, mahirap natin makalimutan yung mga yan. Especially if, tayo, emotionally involved, and, binigay natin lahat. Ayan, emotionally attached. Six of Swords, your person right now, saan na tayo? Sagittarius is trying to move on. Okay, so punta na tayo sa Capricorn. Capricorn is no because
With the moon card here, parang meron kang tinatago, parang may hidden agenda. Feeling niya illusion lang lahat, pero feeling ng person mo nagsisinungaling ka. There is deception. Tingnan natin. Someone here is very insecure sa relationship. Okay, Capricorn, why is the moon card here? Why is the moon card here for our Capricorn? Why is the moon card here for our Capricorn? Capricorn, you have the Four of Cups. Lumabas ulit. Ace of Wands and the Page of Wands. Five of Cups. So, madaming disappointment sa relationship na to. Your person is very disappointed kasi mukhang meron kang ibang gusto. The reason why this relationship is not working because kulang ng passion, kulang ng chemistry. Wala kayong chemistry, hindi na-feel yung chemistry, hindi kayo nagkakasundo. It looks like ikaw, may iba kang hinahanap or siya, Page of Wands. Naghahanap siya ng, it's either ikaw ang naghahanap o yung person mo, naghahanap siya ng mas exciting na relationship. Yung bang, mas hinahanap niya yung kilig, kung saan siya na mas kikiligin, yung taong walang magnetic attraction, walang walang spark sa relationship ninyo. Kaya talagang isa din siya sa hindi mag-work eh. Pag wala talagang spark, ayan, walang kilig na mararamdaman. Pag sa umpisa walang excitement, hindi kayo magkiklik. Okay? Kaya hindi siya seryoso. Hindi mag-work yung relationship na to because naghahanap yung person mo ng, for some of you, hindi mo ito alam. Naghahanap siya ng excitement na relationship. Yung bang, pag pag narinig yung, pag nababasa niya yung pangalan mo sa phone, parang andun yung excitement, no? Andun na si ano, ganon. Walang ganyan, kaya disappointed yung person mo. Maiba siyang hinahanap. Okay? Alright, Aquarius, punta na tayo sa kay Aquarius. Seryoso ba? No, hindi seryoso. Kasi, with the Seven of Cups, confused ang person mo. Naguguluhan. Marami siyang option. Marami siyang gusto. Kaya hindi siya seryoso. Marami siyang nililigawan. Okay? Why is Seven of Cups here? Okay, why is the Seven of Cups? Hindi siya seryoso kasi madami siyang option. Madami siyang nililigawan. Marami pa siyang gusto. Okay? Seven of Cups. Why is this here for Aquarius? Aquarius, you have the Ten of Pentacles, Four of Cups, and the Ten of Swords. Two of Pentacles, nagja-juggle yung person mo. It's either gina-juggle kayong, dalawa kayo yung gina-juggle, dalawa kayong binobola, Aquarius, dalawa kayong binobola ng person mo. And, hindi siya seryoso is because feeling niya hindi mag-work. Kasi mukhang, for some of you, Aquarius, wala siya nakikitang future sa inyong dalawa. Hindi niya nakikita na maging stable. Feeling ng person mo, I think this person is, nakita niya na parang, for some of you, Aquarius, yung iba sa inyo, hindi kayo interesado na makasama. Na-feel kasi ng person mo na hindi ka panghabang buhay para sa kanya. Parang feeling niya kasi hindi ka interesado. Nagbibigay ka ng expression or impression dito, Aquarius, na hindi siya ang forever mo or pina-feel mo sa kanya na wala kang balak na samahin siya sa panghabang buhay. Parang feel niya kasi anytime gusto mong aalis. Ganon. Parang ayaw mong matali. Kaya ang Four of Cups, I think this is your ito yung nararamdaman niya. Feel betrayed. Person mo,
with the Ten of Swords, feeling defeated. Okay? Naguguluhan nga ang person mo. Kasi it looks like, posible din Aquarius na ikaw ang nagja-juggle. Yung iba sa inyo, kayo ang nagja-juggle. Meron kayong hindi undecided kayo kung mag long-term relationship ba ang hinahanap mo or ano lang, good time lang. There's something about that na napipick up ko. But definitely, yung the someone here is feeling defeated. Down na down, depressed na depressed, dismayado, and talunan. Someone here is feeling talunan. Kasi someone here is hoping na maging kayo forever, but it looks like hindi ka interesado. Very moody ang Four of Cups. Very moody. And alam naman natin na ang mga Aquarius very moody. Okay, very moody. Ayan, so naguguluhan. Meron dito naguguluhan. Yung person mo, ayan ang Seven of Cups. Kaya, parang hindi mag-work. Kaya hindi niya pinapakita yung pagiging seryoso. Alright, last zodiac sign, Pisces. It's a yes. Okay, possibly, seryosong person mo. Okay, let's see what the Three of Cups here. Although nasa third party. Ang weird. Okay, Three of Cups. Why is this here? Alamin muna natin yung confirmation. The Three of Cups. Why is this here for Pisces? Okay, you have the Knight of Cups. Possibly a Cancer, Pisces, or Scorpio. Okay. You have the Ace of Cups. I'm sorry, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Cups, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, seryoso ang person mo, Pisces. Okay, I feel like someone here is gusto niyang humingi ng sorry. Gusto niya ulit na mag-work itong relationship na to. And I feel like this person is offering you, gusto niyang ipakita na responsible na siya ngayon. I think this person wants to reconcile. I think in the past or recently na involved sa third party, itong person mo na to or ikaw. There's someone here with the Three of Cups na involved sa third party, and I feel like for some of you, Pisces, ang situation ngayon is gustong humingi, gustong i-heal ang connection ninyo. Gusto niyang i-heal ang connection and gusto niyang humingi ng sorry, mag-apologize sa'yo sa mga pagkukulang niya as a father. I feel like you're dealing with a father figure here. I feel like this person in the past, nabuntisan ka, may anak kayong babae with the Ace of Cups, with a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, ay ngayon gusto niyang i-work out ang relationship mo. Either i-work out niya, magkaayos kayo, and gusto niyang bumawi. Okay? And I feel like seryoso siya sa mga sinasabi niya na gusto niyang bumawi, gusto niyang ayusin, gusto niyang humingi ng chance sa'yo, and ipakita na talagang ngayon parang seryoso na siya, hindi na siya nagmagloloko, ipapakita niya na committed na talaga siya sa relationship. Okay? Nag-mature na ang person mo with the King of Pentacles. From being a Knight of Cups, mukhang iba na ang pananaw niya sa'yo. Okay? Nag-mature na. Gusto niya nang maging responsible father, responsible husband, loyal, committed, devoted, ganon. Ace of Pentacles is like offering a second chance, humingi ng second chance. Ace of Cups is like working out, trying to heal the connection. Okay? Wow! So, yan po ang yung reading collective. Let me know if nag-resonate kayo. Okay, sa mga, by the way, sa mga gustong bumili ng mga items ko, okay, this is my Facebook page, Ladybug PH. Ito po yung Ladybug PH. Ito po yung profile pic ng Facebook page ko. Okay? Ganyan po yung profile picture ng Ladybug PH Facebook page. Kasi madami nagsasabi na, "Ma'am, ano ba talaga ang Facebook page mo? Kasi madaming Ladybug PH." Okay, this April 29, hopefully ma-approve na yung request ko na baguhin sa Bono Magus. Dati talagang Bono Magus ito. Okay, sa mga naghahanap ng
prayer Latin. I have prayer Latin para makabayad sa utang. 100 pesos only. I have prayer para makahanap ng magandang trabaho. I have a prayer sa Latin for generational wealth, for protection sa kulam, for loving relationships para maayos ang relationship ninyo, for health and wellness para gumaling na sa mga sakit, prayer for financial prosperity para daming perang darating sa inyo. Madami pang mga meron dito for prayer for career and business success para maging successful ang mga negosyo natin. Madami, okay? If lahat to bibilhin mo na prayer, 1,500. Prayer sa Latin to ha. May ritual kayong gagawin. And isasend ko lang sa messenger yung prayer. Okay? Hindi na kailangan magbayad ng shipping kasi sa messenger lang isasend. So, if you are interested to buy sa mga items ko and sa mga susunod na i-flex ko mamaya, punta lang kayo sa Ladybug PH Facebook page. Ayan po ang picture ng cover photo and then yung profile pic. Okay? Ayan. So, anyway, don't go away, collective, kasi meron pa akong i-flex. I'll be right back. Basta ngayon, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe sa mga bago. Okay? Don't go away. I'll be right back po. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay? Tutulong ka nitong crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil, okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So, for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pang malakasan, malakas makasosyal, okay, hindi halatang protection siya and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay ng mga third party, mga nila, kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli, mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only 299. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo, ayan, kahit saan pwede nyong ilagay, okay? Pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin, ayan, pampahatak po ng pera, okay? Mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong Wanfu necklace. This is a Chinese pampaswerte, okay? Wanfu, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page Ladybug PH kung gusto nyong bumili. Ayan mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay? Lakas makasosyal to mga madam. For only 300 pesos each. Ayan. Paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan. Okay. Because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to.
Okay, so ayan, wag na kayong pahuli, okay? Message na kayo. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine. Bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page, Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo.